Magandang umaga po, Tia Polly. Huh? Bakit ganun? Kataka-taka. Ang tagal naman nila magising. Oh, Tom, bakit gising ka na? Ngayon lang po kayo nagising? Oh, Tila nahuli po yata kayo ng gising ngayon. ano? Ako? Ako sa bagay po, hindi nyo na nga po pala kami kailangan gisingin ni si Dal. Bakasyon na po. Oy, anong sinabi mo? Hindi ako nahuli ng gising. Kasi po, mas nauna po ako sa inyo bumangon. Dahil masyado kang maagang magising ngayon, alas 5 pa lang. Ikaw, Lima, mali po kayo. Ano bang mali? Tingnan mo nga yung orasan doon sa silid ko. Tama. Maganda umaga, Jim. Aba, Tom! Anong nakain mo? Ang sarap palang gumising na maaga. Gising ka na, Tom? Ikaw na mahirap gisingin? Ibang klase ah. Alam mo, sa palagay ko uulan ngayon. Ha? Huwag ka magbibiro ng ganyan, Jim. Gusto ko nga magsaya ngayon eh. Hindi kami makapaglaro ng mga kaibigan ko pag umulan. Nagbibiro lang ako. Pero parang medyo makulimlim nga ang panahon. Ha? Alam mo, nagkakausap-usap sila dun sa paligid ng balon. Tuwing umaga yon, masarap makinig sa kanila eh. Eh, di ba kasama ka rin nila? Oo, marami nga kami mga pinag-uusapan eh. Mga bali-balita, nagkakapalitan kami. Eh, ano naman balita ang mga sinasabi mo? Katulad ng si Tom. Lagi siyang napapagalitan ng gusto ni Ginang Polly, lalo na kahapon, kasi ginupit niya yung bigote ni Peter yung pusa. Bakit pati yun? Gandang umaga ho! Umaga naman. Ako, walang libang balita. Yumao na rin si Tandang Gregory. Oh, talaga? Abay, yun lang ang sabi sa akin ng kapatid ko mula sa tanimang Canberra. Yumao na rin pala ang matandang yun, ano? 200 taon na siya, hindi ba? Oras na nga siguro para lisanin niya ang mundong ito. Jim, totoo bang 200 taon na siya? Ewan ko, hindi ko alam. Wala rin naman nakakasiguro sa amin eh. Pero totoong napakatanda niya na. Minsan ko lang naman nakita yung matandang yan eh. Di ba po mahirap umabot sa 200 taon ng tao? Alam mo, Tom, totoo yan. Ngunit nagawa niya. Eh, hindi po yata ako maniniwala dun. Alam mo nga kasi, umiinom siya ng tubig ng buhay. Tubig ng buhay? Oo, Tom. Ganun na nga ang ginagawa niya. Umiinom si Tandang Gregory noon nung bata pa siya. Eh, saan po matatagpuan yun? Sa Africa yata. Kung saan galing ang aming mga ninuno. Doon nga. Ha? Totoo po? Oo, totoo yun, Tom. Kaya nga itong si Gregory ay nabuhay ng ganoong katagal. Naintindihan mo marahil ang dahilan. Hindi ko mapaniwalaan yun, Jim ah. Sigurado ako merong ng tubig ng buhay dun sa Africa. Kung totoo yun, pupunta ako sa Africa at hahanapin ko yun. Kailan? Hindi pa ngayon, pag malaki na ako. Ah, ganun ba? Liwanagin mo kasi. Gising na, Sid! Mahuli ka na sa pagpasok! Ah, huli-huli na ba ako? Huwag mo nga akong biruin. Hindi ko yata nakakalimutan na bakasyon na natin. Handa na ang almusal. Gusto ko pang matulog, Tom. Di matulog ka pagkatapos kumain. Problema ba yun? Ayoko nga kumain. Bakit? Ewan ko, sandali. Bakit nga palang gising ka na? Ikaw dyan ang matagal matulog ah. Hindi ko nga alam eh. Ikalima pa lang na umaga, gising na ako. Galing na nga ako sa balon, nag-igib na nga ako. Ang mabuti pa, magpatingin ka na sa doktor. Baka may sakit ka.
Talagang nagulat ako dahil maagang nagising si Tom. Ako rin. Hindi po ako nagugutom, Tia Polly. Bakit? Anong masakit sa'yo, Sid? Sumasakit po ang ulo ko. Namumutla nga siya, inay. Salamat sa almusal. Oh, saan ka na naman pupunta? Maglalaro po. Sandali lamang, Tom. Bakit po? Maupo ka at may sasabihin ako sa'yo. Alam kong bakasyon na ninyo ngayon, ngunit hindi ibig sabihin ay maglalaro ka na ng buong araw. Tinulungan ko na nga po si Jim na umigim ng tubig. Maaari na po siguro ako maglaro. Aba, kailangan din mag-aral ka. Magbasa ka ng aklat kahit paunti-unti araw-araw. O kaya, pag-aralan mo ulit ang mga tinuro sa paaralan. Ang bakasyon ko po pala ay... Oh, ano ngayon ang bakasyon mo, Tom? Wala po, Tia. Wala po. Sasabihin ko sanang ang bakasyon ko ay masisira. Kung mag-aaral din ako ngayong bakasyon, hindi na bakasyon sa akin to. Ba't pa nagkaroon ng bakasyon? Paano ka nakakaupo dyan at nag-aaral samantalang alam mo naman bakasyon na at maaga pa? Mas marami ako natututunan pag sa umaga dahil hindi gaanong mainit. Sa tuwing sasabihin sa akin mag-aral, ewan ko, ayoko mag-aral. Wala naman akong natututunan sa paaralan eh. Nararamdaman mo bang gusto mo rin mag-aral paminsan-minsan? Oo, minsan lang. Talaga? Pero minsan lang yung sa isang taon. Naku, naghihintay na sila sa akin. Paglalaro na kami ngayon ng Robin Hood. Ako, tatapusin ko ito. Ano kaya, larong pirata naman? Hindi. Robin Hood lang lalaroin namin. To, mag-aaral ako. Huwag ka naman maingay dyan. Sid, huwag ka maingay. Dito ako sa bintana dadaan. Huwag mo ako isusumbong. Malalaman din nila. Pabayaan mo na malaman nila. Nagbago ba ang isip mo? Mag-aaral ka muna bago maglaro? Hindi, biglang umulan eh. Alas! Ay, ang malas. Umulan pa kasi sa unang araw ng bakasyon eh. Sige Sid, paglaro na lang tayo. Dalihan mo na yan. Tapusin mo na. Para maraming tayong oras maglaro. Ano nangyari sa'yo? Sid, hoy. Masakit ang ulo ko. May lagnat ka, Sid. Inay. Kailangan patawag na po tayo ng doktor. Ang taas ng lagnat ni Sid. Paano ba naman to? Malakas ang ulan. Ako na susundo kay Dr. Mitchell. Hindi maaari. Bale, wala sa akin ang ulan. Kung ayaw mo basa ni Dr. Mitchell, paano na? Bakit kaya nagkalagnat si Sid? Ang sabi ni inay, baka raw beke dahil masakit daw ang ilalim ng tenga ni Sid. Marahil ay Becky nga yun. Beke? Beke? Magkakaroon ka rin nun. Ako? Bakit? Bakit naman? Alam mo, Tom, lahat ng tao nagkakabeke. Ganun ba yun? Mas madaling magkabeki ka na habang bata ka pa. Mahirap kasi magkaroon nun pag malaki ka na. Dapat nga magkaroon ka na ngayon habang bakasyon. Ayoko nga! Hindi ako magkakaroon ng beke kahit kailan! Magpapahinga ka lang naman ng 1 linggo, Tom. Pagkatapos nun, wala ka nang aalalahanin pa.
Hindi. Ayoko. Pag nagka-Becky ako, 1 linggo mawawala sa bakasyon ko. Ayoko. Kung may Becky po ba si Sid, magkakaroon din po ako? Oo, maaari. Baka nga nahawa ka na sa kanya. Dala mo na ang mikrobyo. Ho! Wala pong masakit sa akin. Wala po akong lagnat. Kung ganon, baka hindi Becky ang sakit ni Sid. Malaking gulo sa akin to, doktor. Ano? Bakit ka magugulo kung hindi naman Becky ang sakit ni Sid? Ang ibig ko pong sabihin, ayoko pong mahawa ng sakit na Becky. Wala naman taong gustong magkasakit. Ganun nga po. Ngayon lang po nagsimula ang bakasyon namin at gusto ko pong maglaro ng buong bakasyon. Ayoko pong magkasakit. Tama ka. Eto po. Salamat. Dok, huwag niyo po akong hayaan mahawa ng Becky. Ano? Hindi ko magagawa yon. Bakit po? Kung may Becky nga si Sid, ang mikrobyo nun ay nasa iyo na. Huli na ang lahat. Wala akong magagawa. Naku po. Tena, kailangan ko matignan si Sid kaagad. Ang may hirap kung hindi yun Becky. Sana nga'y Becky lang. Sana po, hindi Becky. Sasama ka ba sa akin? Doktor, hindi pa po ako uwi. Siya. Sige. Tom, ano bang sinabi ng doktor? Sabi niya, kung may Becky nga si Sid, baka ako mahawa. Ang ibig mong sabihin, mahawa rin kami sa'yo. Ako, hindi balin. Nagkaroon na ako nun eh. Naku, sana huwag naman Becky ang sakit ni Sid. Naku. Tama nga kayo ng hinala. Becky nga. Pag namagana dito yan, mawawala ng lagnat niya. Salamat na lang at Becky nga. Lahat naman ng mga bata ay talaga nagkakabeke. Ang biling ko, wag palabasin si Sid ng 1 linggo. Opo. Ay, ang hirap nito. Baka may Becky na rin si Tom ngayon. Ingatan niyo siya. Ay, naku naman. 2 bata ang may beke sa unang araw ng bakasyon. Ay. Kondiba! Kondiba! Sige po, dahan-dahan lang po. Sige, isa-isa lang. Isa-isa lang. Sige po. Sa kabila Okay, lang po yung mga magsasalubungan. papasok. Tapos yung sa alis, sa kabila naman po. Pagkagulo-gulo ng mga bata nito. Hoy! O tsuba kayo dyan. Di ba nung isang taon may dumating dito na banda ng negro? Sige So, na, na circus naman ang dumating. Mga pasahero. Nabilang ho tayo. Palagi ko mga salamangkerong darating ngayon. Sana, yun namang mga nagpapalawas ng drama ang dumating. Mga bata gusto ka. Tingnan niyo, no? Sila. Pabayaan niyo na ho yun, tatan. Bilis-bilisan lang po ninyo. Naku po yung matatanda eh. Ang nakasulat, tingning ng buhay ni Dr. Bellman. Tingnan nyo, ang tanda-tanda na, oh. Ang nadinig ko na, yung tubig ng buhay. Ano yung tubig ng buhay? Yun ay tubig sa Afrika na nakakapagpahaba ng buhay ng tao pag ininom mo. Talaga? Mawalang galang na. Alam niyo ba kung nasaan dito ang hotel? Opo, sa tabi po ng bahay inuman. Saan naman ang bahay inuman? Nasa tabi po ng hotel. Ganun ba? Mukha yata malabo yung sagot mo mga bata, maaari niyo ba kaming samahan doon sa hotel? Opo. Ano po yung ningning ng buhay ni Dr. Bellman? Ano ka mo? Ay, tanda akin yan. Hindi niyo ba alam ang ningning ng buhay? Hindi po. Hindi niyo pa ba naririnig na ito'y pinag-uusapan na ng mga matatanda? Hindi ko pa po narinig yun. Hoy, Augusto, hindi mo ba narinig yan? Ano po ang nakakapagtaka dun?
Aba, lahat halos ng tao sa buong mundo ay pinag-uusapan ng ningning ng buhay mula Amerika hanggang sa Europa. Hindi pa nga siguro nakakarating dito ang balita. Dahil maliit lamang ang inyong bayan, di ba tanda? Ginoo, ang gamot po bang dala nyo ay nagpapahaba ng buhay ng tao? Ah! May matalino palang bata dito sa napakaliit na lugar na ito, ba? Tama ka, bata! Ito ang gamot na nagpapahaba sa buhay. Inimbento ni Dr. Bellman ng Austria. Ipagbibili nyo po ba yan? Tama ka na naman, bata. Nang mahal? Ganito kasi yan, kaunting patak lamang ng gamot na ito sa isang basong tubig at hindi ka na magkakasakit kailanman. At kung magkasakit ka man ay hindi magiging malubha di tulad ng ibang tao. Hindi ba't napakagaling na gamot nito, bata? Gusto ko po niyan. Ay, hindi ko pinagbibili ito sa mga bata. Kung minsan kailangan din po. Kailangan ko po ngayon. Kailangan ko po niyan. Ay, sandali lamang ha at medyo napapagod na yata si Augusto. Teka, maaari niyo ba kami dalhin sa hotel? Eh, ang bigat naman! Ako na po bubuhat niya para sa inyo. Hindi mo ito kakayanin. Hindi po. Ben, tulungan niyo ako. Mas kaya natin yan pag tayong tatlo. Ang lalakas niyo ah! Ang bigat. Abay, hindi ko alam na meron palang mga mababait na bata dito sa lugar na ito. Ganda lang! Diapoli! Huh? Diapoli, ano pong sakit ni Sid? Di Becky nga. Pahingi po akong $2. $2? Ayoko po magkaroon ng beke, Tia Polly. Talagang magkakabeki ka, kaya humanda ka na. Hindi niyo po ako bibigyan? Saan mo gagamitin yon? Bibili po ako ng gamot. Gamot? Opo, para hindi po ako magkabeke. Sige na po. Wala namang gamot na ibinigay si doktor para hindi ka magkabeke. Hindi po si Dr. Mitchell. Si Dr. Bellman po. Dr. Bellman? Oh, Mary, meron ka bang kakilalang Dr. Bellman dito sa atin? Wala po. Magaling siyang doktor. Galing pa yung doktor na yun sa Austria. Austria? Opo, Dr. Graham Bellman ang pangalan niya. Ano naman ang magagawa niya? Pag uminom ako ng ningning ng buhay, yun ang gamot na naimbento niya. Hindi na ako mahahawa ng beke kay Sid. Kaya bigyan niyo na ako ng $2. Binabaan na nga na nagtitinda ang halaga para sa akin eh. Sige na po. Huh? Anong tinatawa-tawa niyo? Tom, gusto ka lang nilang dayain. Wala pang ganong klaseng gamot. Huwag kang maniwala doon. Niloloko ka lang nila. Totoo! Merong ganong gamot. Baka akala niyo. Mga kaibigan, ang gamot ni Dr. Bellman na kung tawagin ay ningning ng buhay ay hindi lamang nakapagpapagaling ng mga sakit, ito'y nakapagpapahaba din ng buhay. Ang karaniwang buhay ng tao ay maigsi lamang, ngunit kung kayo inom nito araw-araw ay lalawig ang inyong buhay katulad ng aking kaibigan si Augusto. At para patunayan yan, si Augusto ay magsasayaw para sa inyo. Sige kaibigan, ipakita mo sa kanilang iyong kakayahan. Gusto ko ng gamot ni Dr. Bellman. Ayokong magkaroon ng beke. Ayokong mahiga ng 1 linggo. Sayang ang bakasyon ko eh.
lang